Bagamat po ito'y iisang gospel, hinati ko po siya sa dalawa para we have a reflection, two reflections on one gospel. Pero iisa lang po talaga ito. The first part is yung po sinabi ng Panginoon na, do not take gold, silver, copper, or wealth, no sack for your journey. The laborer deserves his keep. Hanggang po doon. The second part, as you enter a house, wish it peace. If that house is worthy, the peace will come upon it. If not, that peace will return to you. So ito pong dalawang ito. Pero kung titignan po natin, isa lang naman sila. Pero maganda po natin paghatiin dahil maganda po yung mabigyan natin ng maganda reflection on the first part and the second part po na dinika ko lang po. Wala naman talaga first part at second part na po. Kasi doon sa unang bahagi, kapansin-pansin, it is kabaligtaran ng ating ginagawa ngayon. Do not take gold or silver or copper. Di ba? When we go out for a journey, anong unang bitbit natin? Cellphone. Pangalawa, pera. Pangatlo, tumbler. Bakit po? Ang hirap mauhaw sa lakad. Pangapat, payong. Ang init. Hindi ba? Kaya kung minsan kapag mainit, di tayo lumalabas. Para bang we prepare ourselves for a certain journey. Kailangan mo ng pera para sa ganun kapag nagka-emergency, ayan na, buubra ka na. Parang itong isang kaibigan po nagkwento sa akin, nung nagbakasyon po sila, nung pauwi na sila, inubos po nila yung kanilang cash. Sabi nila, itong baon natin, ubusin na natin, pauwi na rin naman tayo. Nung nasa airport, yung pumbagahin nila, overweight, kailangan po nila magbayad. Wala lang pera ang bulsa. Anong nangyari doon sa overweight? Naiwan. Sayang. Hindi ho ba? Dahil hindi po nila anticipate the emergency. Kaya kung tayo, unang-unang isipin mo, when you travel, when you go, when you do something, see to it you are equipped. Do not go without any preparations or anything that you need o kaya na in case of emergency, nandiyan na siya. Ako lang po kapag araw ng linggo, pagsasabihan ako ng mga kasama ko sa kumbinto, Among, may dala kang extra t-shirt. Alam po nila, pinagpapawisan ako. Kamukha po ngayon, pinagpawisan ako paakyat dito sa building dahil sira po yung elevator. Tapos ito pa namang staff sa radyo, ang takaw, naghihingi po sila ng pasalubong dahil nag-birthday lang ako. Buhat-buhat ko po yung napakabigat na pansit palabok para mabusog lang po si King. Para po pagdating ko rito, hinihingal ako at pinagpawisan. Isn't it? We have to equip ourselves to bring an extra shirt. Dahil kapag natuyuan ka ng pawis, anong sasabihin? Maganda ka sa sipon. Sisipunin ka yan. Uubuhin ka yan. Mauubo ka. Sabi po sa atin, di ba? No? So why will the Lord tell us, do not bring anything? At ito pa yung sinabi niya, the laborer deserves his keep. Ito po yung gustong gamitin kong word para sa dalawang reflection. God will provide. Isn't it? Sometimes we think we are not prepared, we have nothing, tapos bigla-bigla na lang, yung bait ng Diyos. Bigla akong nagkapera. Biglang may nagbigay, yung bait ng Diyos. Hindi ako nahirapan, may tumulong sa akin. Di ba? Para ubang, the Lord is telling us, on the first part po, no, the laborer deserves his keep. When we worry so much with what we have in our life, para ubang mapapagod tayong lalo. Pero kapag sinabi mo, Panginoon, bahala ka na, no? I will do my best, you do the rest. Para ubang ganon, di ba? You try to do, I try to do what we have to do. Pero parang kuminsan, ang ganda po noon unexpectedly, something much better o mas maganda ang dumarating po sa atin. Yung sinabi niyang, bibigay sa iyo ng Diyos, kaya ang the laborer deserves his keep. Huwag ka lang masyadong makontento ka kung nahalin na yun nandiyan. Yun po yung unang naisip ko. Sabi ko nga, travel light, di ba? You travel fast. Pag magaan ang iyong bitbit, mas malayo ang iyong mararating. Pag mabigat yung iyong bitbit sa buhay mo, ang bagal mo makarating dahil ang dami mong iniisip,
Ang dami mong nabibigatan ka. Kaya ang hirap pa sa'yo to move on, sabi po. I think that is my reflection on the first part. The second part, as you enter the house, wish it peace. At ito po yung controversy. Sabi niya, whoever will not receive you or listen to your word, go outside the house or town and shake the dust from your feet. Shake the dust. As if the Lord is telling the disciples, dahil sa ginawa ninyo, pakita nyo sa kanila yung galit ninyo. At yun ang gagawin, dahil hindi nyo kami tinanggap, patutunayan namin na hindi kayo karapat-dapat to shake the dust. Parang nagpakapagod lang kami sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kaya para bang sayang lang ang panahon. Yung po kung isa na makikita natin on the second part of the gospel. But actually, the Lord is not telling the disciples na magalit kayo sa kanila dahil hindi sila nakinig. Shaking the dust means po, sabi nung nabasa ko, as if you lost an opportunity when God has been giving you in your life the blessing. Para bang itong sinasabi po na second part is primary daw po para sa mga Pharisees who did not listen to the Lord and they lost an opportunity of the grace of God in their life. Para bang kung titignan po natin, God will provide for those who listen. God will provide for those who make Jesus a part of their life. Yung shaking the dust is telling us you lost something that is important. And that is to believe in the Lord, to share the Lord. Para hubang ganun yung ipinakikita nung shaking the dust. Ito yung hindi mo ginawa sa buhay mo, sayang. Pero doon sa mga gumagawa, ito yung sinasabi po ng gospel. My reflection is, God will provide because you know how to listen. And when God provides because you learn how to listen, good things comes.